finally, sumagot na rin si PBBM doon sa sinasabing yung accusation ni Senator Amy Marcos doon sa nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. At makikita natin na talagang masakit para sa kanya, no? Malungkot si PBBM habang sumasagot siya doon sa sinabi ng kanyang sister na si Amy Marcos. At siyempre, naintindihan naman natin na hindi naman talaga maganda yung ginawa na yon ni Amy Marcos, na tila nga, sinasabi nga niya na parang showing dirty linen in public. So, nung tinanong nga yan, ng reporter dito kay PBBM, ayaw niya talagang magbigay sana or ayaw niya sanang sagutin ang tanong. Kaso, siyempre, hindi naman maaring wala talaga siyang isasagot doon sa mga media dahil bilang presidente, at yan ay lumabas naman sa publiko, yung tungkol sa ginawa ni Amy Marcos, kailangan niya rin talaga kahit pa paano sagutin. Although, yun nga, sabi niya, this much I can tell you. Dahil nga, hindi niya naman daw talaga ugali or hindi ugali ng pamilya na pag-usapan yung mga family matters sa publiko, na tama naman talaga. Dapat naman talaga nating irespeto yun, no? Na yung mga ganyang bagay, dapat pinag-uusapan yan within the family circle lang talaga. Yung mga detalye, yung mga away-away ng pamilya, hindi naman talaga bagay kahit na isa kang public official. Yung mga medyo tungkol na sa relasyon ng magpapamilya, hindi na talaga dapat pinag-uusapan yan sa publiko. At yan, pwede naman natin ibigay na sa presidente. Pero sumagot na rin naman siya doon sa issue na yan. Makikita mo naman talaga sa reaksyon niya na talagang hindi siya masaya doon sa ginawa ng kapatid niya. At talagang nagbuntong hininga siya bago niya sagutin yung tanong ng reporter. At sinabi niya nga na the lady that you see talking in television is not my sister. Parang sinasabi niya. Hindi naman yan ibig sabihin na actually, maaari nating i-interpret yan na double meaning dahil nga doon sa may mga ugong-ugong or may chismis nga naman na ito raw si Amy Marcos ay hindi tunay na kapatid. Merong ganong issue. Pero naintindihan naman natin yung gustong i-deliver ni PBBM tungkol dito sa sinasabi niyang the lady that you see speaking on television is not my sister. Ang pahiwatig niya naman dyan, parang sobra ng pagbabago. Sobra ng naiiba itong si Amy Marcos. Iba na ang pinapakita. Masyado nang nagbago. Although, alam din naman natin, no, na ever since, sa umpisa pa lang nang maupo ng presidente itong si PBBM, malakas talaga ang ugong-ugong, malakas ang chismis na itong si Senator Amy Marcos at itong si Liza Araneta ay hindi talaga nagkakaintindihan o meron silang gap or hindi sila nag-uusap ng itong mga lately na at talagang hindi sila nagkakasundo for so many reasons, no? May mga nagsasabi na keso ganito, kesa ganyan, pero hindi tayo privy ron, hindi natin talaga alam. Pero ang alam lang natin, doon nag-umpisa yan. Doon talaga sa hindi pagkakasundo nitong si Amy Marcos at nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. So, hanggang sa lumalim yan, hanggang sa ito na nga. Umabot na doon sa punto na nagsalita na siya ng hindi maganda para kay President Bongbong Marcos. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na siya! Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public.
I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. Ang nakakapagtaka, sumama pa itong for a while, si Amy Marcos nung nakaraang eleksyon sa partido ni PBBM. Pero hindi naman siya humihiwalay sa partido ng mga Duterte. Towards the last part of the campaign period, talagang totally iniwanan niya na yung partido ni PBBM at sumama na talaga siya doon sa partido nila Sara Duterte. Na kung saan marami nga nagsalita na sinasabing namamangka daw talaga ito sa dalawang ilog, itong si Amy Marcos. Na para bang tinitake advantage niya na kapatid siya ni PBBM, hindi siya mapapahindian at binitbit siya doon sa partido. But at the same time, hindi niya kayang talikuran yung partido ni Sara Duterte. Doon naman ito sa for the Mindanao votes. Kaya nagkamuntik-muntikan na rin siyang matalo. Pero sa tingin ko talagang nabitbit din siya kahit papaano yung konti ng Mindanao votes at konti doon sa mga followers ni PBBM. Kaya kahit papaano naiangat pa rin siya. Pero hindi inaasahan ng mga tao na ganyan kababa na muntik na talagang hindi umabot sa pang-12 itong si Amy Marcos dahil medyo dikit na doon sa pang-13. At any rate, ang issue nilang magkapatid lumalim nga ng lumalim at siguro wala rin namang tamang tao na pwedeng mag-bridge para sa kanilang dalawa. At ito naman sa personal kong opinion, si Amy Marcos ay talagang nadala na siya ng kanyang ambisyon sa politika. Sa tingin ko, yung chismis, yung ugong-ugong na sinasabing kaya niya ginagawa ito ay gusto niyang maging running partner itong si Sara Duterte sa 2028 presidential election. At sinasabi nga itong si Amy Marcos gustong-gusto na maging vice president siya doon sa pagtakbo ni Sara Duterte. Pero nagkakaroon kasi na ngayon ng panibagong development na sa tingin ko hindi rin magugustuhan itong si Amy Marcos. Yung sinasabing mukhang sinasapawan naman siya nitong si Marcoleta. Itong si Senator Marcoleta, kaya rin daw umiepal ito, kaya ito nag-iingay. Ang ambisyon din daw nito ay yung maging isang vice presidential candidate para kay Sara Duterte. So ngayon, mukhang hindi maganda yung hinaharap nitong si Senator Amy Marcos dahil sa tingin ko kung mamimili talaga ang kampo ni Sara Duterte, sa tingin ko mas pipiliin si Senator Marcoleta. Although I doubt naman kung itong si Senator Marcoleta mananalo rito sa NCR at sa Luzon. Mukhang may hirapan siya dahil sa showing niya na hindi rin maganda. At nagmumukha siyang epal, nagmumukhang mayabang. Lalong-lalo na yung unang salpukan pa lang nila ni Ping Lacson sa Senado, nilampaso na siya ni Senator Ping Lacson doon sa debate nila. Kasi nagpapa-impress siya. He was trying to be the leader of the minority bloc dahil siya ay veterano kunong abogado. So umepal-epal siya ang tinulak ng mga kasamahan niya para makipagdebate kay Ping Lacson. Kaso it was a disaster for him. Kasi
Itong si Senator Ping Lacson, alam na alam natin yan. Pag pumapasok sa ganitong ano yan, sa ganitong mga issues, pag ito ay pumupunta sa Senado at merong debate at meron siyang mga dapat sagutin na issue, sobrang preparado ito. Nagre-research talaga ito. Magagaling din ang tauhan itong si Senator Ping Lacson dyan sa Senado. Hindi nila pinababayaan itong si Senator Ping Lacson na nahaharap dyan sa plenary ng hindi preparado. Kompleto sa research at si Senator Ping Lacson masipag din talaga mag-research. Kaya hindi inaasahan ni Senator Marcoleta na yung pagsasagupa nila doon sa Senado ay magiging kahiya-hiya yung itsura niya. Dahil siya yung abogado, pero hindi siya nakasagot ng tama doon sa debate na yon. At very fluid, ang ganda nung delivery ni Senator Ping Lacson doon sa mga facts na sinabi niya, na eksakto at tama. At itong si Marcoleta ay nagmukhang batang ninilecturan dahil mas alam pa ni Senator Ping Lacson yung mga rules niya sa Senate na hindi alam ni Marcoleta pero nagmamarunong siya. Ang problema kasi, baguhan siya pero nagpa-impress kagad siya na akala niya ganun kadali kadibate itong si Senator Ping Lacson. Doon siya nagkamali. Kaya nga na sinabi ko, si Senator Ping Lacson, preparado ito pag umaharap sa ganyang debate. Anyway, balikan natin yung nangyari kay PBBM do sa kanyang press conference na sinagot niya nga itong tanong tungkol dito kay Amy Marcos na malungkot siyang sinasabi yung kanyang kasagutan. At after a few minutes, sumagot na rin itong si Amy Marcos na sinasabi niya, ako ito, ading, kapatid, ako ito. Iba-iba na yung nakikita mo. More or less parang ganun sinasabi ni Amy Marcos. Pero sa tingin ko, si PBBM is perfectly normal. Ang problema sa tingin ko, ito talagang si Amy Marcos. Gaya nga na sinabi ni PBBM doon sa sagot niya, nagwo-worry na nga daw sila, yung pamilya nila, mga kaibigan nila, kung ano na ang nangyayari dito kay Amy Marcos. Kasi nga mga kapatid, mga kababayan, kakaiba talaga. Itong ginawa ni Amy Marcos na pagsasalita ng ganun, nakakapanira, lalong-lalo na ang kapatid mo, presidente. Walang ganun sa Pilipino. Hindi ko alam, wala pa ako nakikitang ganun. Na kaya mong diretsuhin na magsabi ng ganyang kalaking issue, ganyang kalaking nakakasira sa kapatid mo. Bilang isang Pilipino, sasabihin mo yon. Wala pa akong nakitang ganun. Kaya, I would understand the feeling of the President at yung sinabi niya nga na mga kamag-anak, pamilya ay nag-aalala kay Amy Marcos. Ano nga ba ang nangyari dito kay Amy para umabot siya sa ganitong pananalita? Iisa na ba ang tinitira nyo ni... Iisa na ba ang kinakain nyo ni Sara Duterte? Kasi si Sara Duterte, nakikita rin naman natin parang may tililing din, di ba? Kung ano-ano naman pinagsasabi, ano yung mga lumalabas sa bibig niya, ano yung mga arte niya. Ngayon, nai-influensya na yata itong si Amy Marcos. Yung mga kinikilos niya, parang nag-uumpisa na rin siya, nag-uumpisa na rin siya maging Sara Duterte doon sa mga ikinikilos at sinasabi niya. Iisa na yata itong mga ito. Mga kapatid, mga kababayan, may nahahalata ba kayo kay Amy Marcos? Na para bang sinasaniban na rin siya ng mga pag-iisip na katulad nitong mga DDS. katulad ng mga pinaggagawa at sinasabi itong Sara Duterte. Ay nako, kaya sabi nga ni PBBM, nag-aalala na sila, yung pamilya niya at mga kamag-anak, mga kaibigan, tungkol sa ikinikilos nitong si Amy Marcos. Anyway, hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at mag-comment po tayo. At pakishare na rin po itong video sa ating mga kakilala, mga kaibigan. Pakitulungan po akong lumaki itong ating YouTube channel. Thank you so much once again at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.